Magandang hapon mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. As in, marami na yung nagtatanong sa atin about dito. At marami na rin yung humihingi ng update natin about to sa ating pag-iimbestiga mga kaibigan, mga kalingap. About nga dito sa pakikipag-usap natin kay Arjen. At marami rin naman ang mga viewers na ayaw ng pakinggan kasi ang gusto nila ay good vibes lang. Ito po ay para doon sa mga taong gustong marinig kung ano po yung naging natin, yung ating mga naging tawag doon, pag-iimbestiga. Ito na po yung mga kaibigan. Ito na siguro mga kaibigan yung huli na gagawa tayo ng content about dito kay Arjen, mga kaibigan, mga kababayan. Pero bago yan, shout out muna kay Kalingap Rob and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers, kay Tisa Bicolana, Ate Bicos Derek and Ma'am Mystica Yons. Mega love shout out po sa inyo. Suportahan po sana natin ang kanilang mga YouTube channel. Maulan nga ngayon mga kaibigan, at may binili tayo sa tindahan kaya tayo ay lumabas at gumawa na rin tayo ng content ngayon mga kaibigan. Gumawa na rin tayo ng content para sa ganon ito ay masagot natin at ma-update kayo doon sa ating ginawang pag-iimbestiga. Totally nakausap na rin natin mga kaibigan si Biancy sa mga bagay na ito. At ang sagot niya sa atin ay hindi siya nagagalit or nagtatampo sa lahat ng bagay. Na ano lang siya kung bakit may mga ganong nangyayari sa paligid niya, na lahat naman ay ginagawa niya ng paraan para maging mabuting bata siya at mabuting kaibigan sa lahat ng mga taong nakakasalamuha niya. As in, nakangiti man si Biancy doon sa kanyang mga sinasabi, pero ramdam ko po mga kaibigan, mga kalingap, yung lungkot niya sa mukha. Yung lungkot niya, yung pagngiti niya ay ramdam ko na may sakit na naramdaman sa kanyang damdamin mga kaibigan, mga kalingap. At ito na yung update natin about dito nga mga kaibigan sa natin, pag-iimbestiga. Kasi alam ko mga kaibigan na kayo, nabitin kayo do sa mga nangyaring pag-iimbestiga natin, at bigla tayong huminto kasi nga ang katotohanan dyan mga kaibigan ayaw na ring marinig ng mga viewers natin, lalo na yung mga isinyan, kung ano yung talagang nangyayari or basta ayaw na nilang pag-usapan yung mga legit viewers ng EDC mga kaibigan, na ayaw na pag-usapan. Kaya nga sabi ko, ito ay para doon sa mga nagtatanong lagi sa atin at nangungulis kahit sa message, pinagtatakpan ba daw natin si Arjen or kung ano. Hindi naman sa pinagtatakpan mga kaibigan, ayaw ko lang din na mayroong magkakaroon ng kaawa yung bata o si Biancy, kasi nandito sila sa Bicol, nagkakasala-salamuha, pareha silang nag-aaral. As in, ayaw ko po na dumating yung time na talagang sila ay matindihan ng pakikipag-away. Totally, para kay Biancy po mga kaibigan at nakausap natin ay siya, ibig sabihin si Biancy po ay handang magpatawad, handang makinig sa lahat ng bagay at hindi siya makikipag-away. Paano naman kung dahil sa atin ay maaway si Bibi Biancy? Ibig sabihin natin mga kaibigan, hindi natin hawak kung ano ba talaga yung iniisip ng isa. Kaya minabuti natin mga kaibigan na sana ay hindi na tayo gagawa ng content dito at hindi na rin natin i-update yung mga bagay-bagay. Pero para sa akin kasi yung nangyaring pag-iimbestiga ko mga kaibigan ay parang medyo nakakalungkot, medyo nakakalungkot. At talagang alam natin mga kaibigan na ganoon talaga yung naging pangyayari. At humahawak na lang tayo doon sa point na sinasabi nga niya na hindi siya magiging kalaban ng Kalingap at hindi rin siya magiging kalaban ng mga Kalingap Angel. Yun yung atin laging pinanghahawakan. At ilang araw na rin nga naman na naghihintay
yung ating mga viewers kung ano yung resulta. Kasi naitanong din natin ito doon sa mga eksperto, mga kaibigan, mga kalingap. At yun nga yung ano, yung talagang ano, sabi nga nila ay pasok sa banga, ano, mga kaibigan. Pero ang ano natin dito mga kaibigan ay sana matapos na, sana magkaroon ng peace of mind si Arjen. Yung mga nagpapayo sa kanya, wag nang gawing masama. Kasi para sa akin ay kabataan pa rin siya. Ayoko kasi mga kaibigan maging dahilan ako ng pagkasira ng isang kabataan, ano? Lalo pat sila yung nag-aaral. Alam ko mga kaibigan na naagrabyado ang ating iniidolo rito. Naagrabyado sa lahat ng bagay, pero naunawaan kasi ito nung bata, ano? Nakakaunawaan ni Biancy ang mga ganitong bagay. As in, napakalawak po ng pangunawa ni Biancy sa mga ganitong bagay, ano? Kasi nga, sabi ni Biancy mga kaibigan, sila lang yung nagagalit sa akin, ako naman ay hindi. Pero kung talagang mali na, ay ipaglalaban ko kung ano yung karapatan ko. Yun yung sabi ng bata, ano, mga kaibigan. At ayaw natin yung gatungan ng gatungan, yung ganong pangyayari mga kaibigan, ano? Yung ganong pangyayari, kasi sabi nga natin, magkaroon ng peace of mind na bawat isa. As in, do sa mga live streaming ng iba nating mga kasama mga kaibigan, ay talagang nagsasabi sila na yun talaga, ano, siya talaga yung gumawa ng account na yun at talagang in-erase. At doon naman sa ating pinagtanungan mga kaibigan, ang sinasabi din sa akin ay parehas din naman. Kaya sabi ko, ang hirap talaga, ano, ang hirap talaga na maging peace of mind ka mga kaibigan. Kasi hindi ko na sana ito ilalabas, hindi na sana ako gagawa ng kung ano pang reaction video. Kaso nga lang, marami pa rin yung nangungulit sa atin. Pinabiyaan daw natin si Bibi Biancy. As in, hindi po mga kaibigan. Ang katunayan niyan po ay kinausap natin yung bata. Tinanong natin kung ano yung mga nasa loobin niya. Inalam natin kung ano yung gusto niyang hakbang. As in, gusto po niyang magpatawad mga kaibigan. Gusto niyang magpatawad sa mga bagay-bagay na nangyari sa kanyang buhay. Gusto niyang magkaroon ng isang Biancy na tahimik. Yung ibig sabihin ko mga kaibigan ay yung part na yung part na hindi nandyan man yung mga basher, pero wag naman yung over. Yun ang pakiusap ni Biancy, wag naman sana yung over. Kasi makakasira din sa kanya. At sabi nga niya, kung talagang makakasira sa kanyang pagkatao, yung mga bagay-bagay na nangyayari at yung mga bashing, ay gagawa rin siya ng hakbang. So, sana matigil na mga kaibigan, mga kalingap din, yung mga nagtatanong sa atin, yung mga nangungulit, at hayaan na lang natin. Sabi nga natin, kung patuloy itong batang ito na gumawa ng kung ano-anong mga comment, kung ano-ano yung mga sinasabi, siya na yung bahala. As in, hindi tayo yung naging dahilan ng ng kanyang buhay mga kaibigan, kasi kaya ginagawa natin ito kasi ayaw natin na may mga batang masisira, lalo pat mga nag-aaral. Sana makinig ang batang ito sa atin mga kaibigan, Totally, sabi niya sa atin, hindi siya magpapasulsul na kahit na kanino, at hindi rin siya magpapahawak sa liig, at yung katotohanan ang kanyang sasabihin. Ay hindi ko alam kung ano yung mga dapat sabihin na katotohanan, pero wala siyang galit dito sa mga nasa loob ng kalingap. Sana mga kaibigan, mga kalingap, kaya doon sa ating mga viewers na peace of mind, siguro mga kaibigan, doon sa mga sa mga viewers natin na nasa peace of mind sila, na talagang gusto nila na masaya, kasi lalo na magbe-birthday si Biancy at ayaw nila ng mga issue, kung ano-ano yung mga nangyayaring bashing, ay pasensya na kayo. In-update lang natin dito kasi marami rin yung nangungulit sa atin. Sana yung mga nagtatanong din sa atin mga kaibigan ay maging peace of mind tayo katulad ni Bibi Biancy mga kaibigan. Na talagang sinasabi niya dyan, hanggat hindi siya nasusuko, yung ibig sabihin ko mga kaibigan ay napupuno, ay hahayaan nila. Kasi alam ng Panginoon, ang sabi niya na
maganda yung kanyang mga ginagawa, wala siyang ginagawang masama sa kanyang kapwa. At nakita naman natin kung ano po yung mga kilos niya, yung mga sinasabi niya ay talagang tao sa ating mga puso. At yan po ay hindi natin ipinablog mga kaibigan doon sa last episode ng vlog natin kay Bibi Biancy, kasi ayaw din po natin na i-rebuttal siya, sasabihin ako ano-ano. Pero ang nandun po sa aming pag-uusap mga kaibigan ay napakaganda. Sabi nga niya sa mga bagay-bagay na nangyayari ay hindi siya naapektuhan kasi alam niya yung katotohanan. Kaya sana doon sa ating mga viewers mga kaibigan, yung mga nagtatanong sa atin at yung ibang mga nagagalit sa atin na sinasabing pinagtatakpan natin, as in mahalang natin yung isip mga kaibigan. Kaya pinuputol lang natin yung pakikipag-ugnayan or yung ginagawa na mga bad comment o kung ano pa man yan. Ibig sabihin ko mga kaibigan, hindi na natin ginagatungan for content or magkaroon ng views. Alam ko mga kaibigan na napakaraming na nagiging views natin about yan sa mga bagay na yan. Pero kahabaan kasi ng panahon mga kaibigan, ang mangyayari dyan as in parang gagamitin na lang natin ang INSI na for content, para magkaroon tayo ng revenue. As in, ayaw po mga kaibigan hanggang sa dumating yung time na pati tayo nagkaroon na ng pagkakamali, nasira na rin natin yung programa ng INSI at ayaw po natin mangyari yun mga kaibigan, mga kalingap. Kaya medyo natagalan pa yung update natin dito sa sinasabi nating investigasyon. So, kung ano po yung inyong mga nasa isip, kung ano po yung mga as in, para sa akin po, may tama kayo doon, may point kayo sa mga bagay-bagay na gano'n. At ang sabi nga natin mga kaibigan, peace of mind tayo sa bawat isa sa atin. Peace of mind na huwag nating hilahilahin yung pangalan ng INSI para tayo ay magkaroon ng kaaway, makapangbas tayo. Huwag na as in hindi bashing yung sinasabi ninyo mga kaibigan. Para sa akin hindi naman bashing kasi meron kayong mga nakita at meron din kayong mga narinig. Ang sa atin mga kaibigan ay gusto kong maging masaya yung birthday ng bata. Gusto kong maging masaya o magiging birthday ni Jensen. At alam ko na abang-abang ito mga kaibigan, mga kalinga. Kaya yung mga ganyang bagay hindi na natin halos pinapatulan. At siguro pagbibigyan natin mga kaibigan, mga kalingap, yung mga tao na ayaw nung pag-usapan ito. Siguro ito na yung huling mga episode na gagawin natin o i-content natin yung dating beneficiaries or si Arjen mga kaibigan, mga kalingap. Ito na siguro yung huli. Kaya ito na po mga kaibigan yung resulta ng ating pag-iimbestiga mga kaibigan, mga kalingap. As in, sana pagka narinig nyo, mabago na lahat ng ating kaisipan, mabago na yung lahat ng ating mindset. Patawarin natin ang bawat isa sa atin, patawarin natin sila dahil kay Beyonce, na gusto rin naman ni Beyonce ng katahimikan. Sana ay matapos na ito mga kaibigan. At ang po natin, at ang sinabi po ng mga professional kaysa sa atin, ay totoo po. Mga kaibigan, mga kalinga. Kaya ito na lang. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalinga. Thank you and bye-bye sa inyong lahat.